Kumusta sa inyong lahat? Ako si Bianca Manalo ngayong araw ay susuriin natin ang paksang ito. Sinusuri ng Transportation Security Administration TSA ang iyong telepono. Burahin ang 5 bagay na ito bago lumipad. Bilang isang senior flight attendant na may 15 taong karanasan, nakita ko na ang lahat ng uri ng sitwasyon sa paglalakbay. Mahalaga na maging handa lalo na pagdating sa ating mga digital device. Section isa, maaaring sirain ang iyong telepono, ang iyong biyahe bago ka pa sumakay. Ilarawan natin ito. Nakatayo ka sa linya sa seguridad ng paliparan. Maraming tao maingay ang mga conveyor belt at lahat ay tila normal hanggang sa may isang matalas na tingin na opisyal ang lumapit sa iyo at nagsabing kailangan kong tingnan ang iyong telepono. Agad na bibilis ang tibok ng iyong puso. Lalamig ang pawis sa iyong likod. Bawat pribadong mensahe, bawat meme, bawat larawan ay mabilis na dumaan sa iyong isip. Bigla mong na-realize na ang iyong telepono ay hindi lang isang device. Ito ay isang posibleng sanhi ng kaguluhan. Hindi ito eksena mula sa isang thriller. Nangyayari ito ngayon sa mga paliparan sa buong mundo. Kung hindi mo alam ang mga patakaran ng isang simpleng pagtingin sa iyong device, ay maaaring magdala sa iyo sa isang malamig na silid ng interogasyon, makansela ang iyong flight o harangan pa ang iyong pagpasok sa bansa. Narito ang twist na hindi naiintindihan ng karamihan sa mga manlalakbay. Hindi lahat ng uniforme sa paliparan ay may parehong autoridad. Ang mga ahente ng TSA, ang mga tagahanap ng baril, pampasabog at iba pang pisikal na banta ay hindi maaaring legal na humingi ng access sa iyong telepono, iyong mga mensahe o iyong mga larawan. Ngunit lumipat ka sa mga opisyal ng Customs and Border Protection CBP at dramatikong nagbabago ang mga patakaran. Ang mga ahenteng ito ay may malawak na kapangyarihan. Maaari kanilang hingan na i-unlock ang iyong mga device. Kopyahin ang bawat file at kahit na suriin ang iyong social media lahat nang walang warrant o partikular na hinala. Madali itong baliwalain bilang labis, ngunit sa taong 2026 Mayo 2026, mahigit 35,035,000 device ang sinuri sa mga hangganan ng Estados Unidos. Ang mga ordinaryong manlalakbay, estudyante, turista at negosyante ay nahuli sa web na ito. Isang maling interpretasyon na larawan isang inosenteng biro o kahit isang kakaibang kontak ay maaaring magdala sa iyo sa isang burokratikong bangungot. Ang tunay na panganib ay hindi ang iyong dala. Ito ay ang hindi mo napaghandaan bago ka sumakay sa eroplano. Section 2, mga tunay na kwento na nagpapatunay na walang ligtas. Hindi ito mga haka-haka. Ito ay mga matitigas na tunay na karanasan sa buhay na dapat magpabilis sa bawat manlalakbay na mag-isip ng 2 beses. Kunin ang halimbawa ng isang ininyero mula sa Pilipinas na pinigil sa Miami noong taong 2026, Mayo 2026. Siya ay nagtagal ng 18 oras sa ilalim ng pagtatanong dahil lang sa ang kanyang telepono ay naglalaman ng mga larawan mula sa isang planta ng kuryente na binisita niya para sa trabaho. Inosente sa lahat ng paraan, gayon paman, itinuring itong kahina-hinala ng mga ahente na wala niya ang kanyang connecting flight at halos mawalan ng kanyang visa. Mayroon ding isang Pilipinang influencer na may mahigit 250,000 followers na ininteroga ng 6 na oras sa Los Angeles dahil sa mga Instagram meme na kritikal sa mga patakaran sa imigrasyon. Itinuring ng mga ahente ng hangganan ng kanyang nilalaman na anti-Amerika. Ang isang tila hindi nakakapinsalang post ay maaaring maging dahilan ng matagal na pagtatanong. Maging ang isang Kapampangan na lalaki ay nasadlak sa Detroit. Ang kanyang WhatsApp group Lost Compass 420 ay isang chat lang sa fantasy football, ngunit iniugnay ng mga opisyal ang numerong 420 sa marijuana at pinigil siya ng 5 oras bago na-realize ang pagkakamali. Ang mga kasong ito ay hindi bihirang mga eksepsyon. Ayon sa ACLU, 65%, 65% ng mga pagsusuri sa device sa taong 2026 Mayo
20 ay nakatarget sa mga ordinaryong manlalakbay, hindi sa mga pinaghihinalaan mga taong pinili ng random o simpleng nahuli sa bias ng isang opisyal. At narito ang pinakamatindi, 82%, 82% ng mga manlalakbay ang sumuko at nag-unlock ng kanilang mga device sa ilalim ng pressure kahit na legal nilang hindi kailangang gawin ito. Ang isang kaswal na biro, isang larawan sa bakasyon o isang like ay maaring maging bangungot. Ang aral ay malinaw. Ang iyong device ay hindi lang personal. Maaari itong maging pananagutan kung lumipad ka na hindi handa. Ang kaalaman, timing at estratehiya ang iyong tanging kalasag. Section 3, bakit hindi ka poprotektahan ng wala akong itinatago? Maraming manlalakbay ang nag-iisip, wala akong itinatago. Hindi ito mangyayari sa akin. Ang pag-aakalang iyan ay isang mapanganib na bitag. Ang mga opisyal ng hangganan ay hindi lamang naghahanap ng ilegal na nilalaman. Sinusuri nila ang iyong digital na pag-uugali, naghahanap ng mga pattern connection at maging ang tono ng iyong mga mensahe. Ibinunyag ng isang pag-aaral ng Harvard na 73%, 73% ng mga problema sa hangganan ay nagmula sa nilalaman na hindi man lang naaalala ng mga manlalakbay na mayroon sila. Narito ang twist. Karamihan sa mga tao ay nagkakamali sa pagtanggal ng sensitibong material bago mismo ang kanilang flight. Sa kabalintunaan nito ang mismong nagpapaalarma. Nakikita ng mga sistema ng paliparan ang hindi pangkaraniwang aktibidad sa pagtanggal at ang mga forensic tool ay maaaring mabawi ang mga file na natanggal hanggang 3 buwan nang mas maaga. Isaalang-alang ang kaso ng isang abogado na nagtanggal ng mga lumang larawan mula sa isang protesta sa universidad. Iniisip na siya ay nag-iingat. Sa halip tinataka ng mga awtoridad ang pagtatangka, pinigil siya ng 12 oras at halos binawi ang kanyang work visa. Ang takeaway ay ito. Hindi maaaring iwanan ang paghahanda sa huling minuto. Nagsisimula ito ng ilang linggo ng maaga. At kung paano at kailan mo lilinisin ang iyong digital footprint ay kasing halaga ng kung ano ang iyong aalisin. Bawat pabayang aksyon sa huling oras ay maaaring maging dahilan ng matagal na pagtatanong o mas masahol pa. Section 4 ang tahimik na bitag sa iyong digital na buhay. Ang katotohanan ay nahuhuli ang mga manlalakbay hindi dahil sa kung ano ang kanilang dala, kundi dahil sa kung ano ang hindi nila napamahalaan. Nang maaga, ilang linggo bago ang iyong biyahe, kailangan mong simulan ang pagkontrol sa iyong digital footprint. Ang mga usapang pampolitika, maging ang mga pribadong biro o debate tungkol sa mga pamahalaan at patakaran sa imigrasyon ay madaling mabigyan ng maling interpretasyon bilang galit. Ang mga larawan mula sa masasayang kainan kasama ang barkada. Selfie sa mga sensitibong lugar o tila inosenteng snapshots ay maaari ding maging sanhi ng matagal na pagtatanong. Ang mga app na tila hindi nakapinsala, mga dating platform, mga cryptocurrency wallet o mga messaging app mula sa ilang bansa ay maaaring makakuha ng hindi kinakailangang atensyon. Maging ang iyong mga contact ay hindi ligtas. Ang isang kakaibang palayaw o isang di pangkaraniwang koneksyon ay maaaring matatakan ng mga opisyal na sinusubukang basahin ang kahulugan kung saan wala naman. Ang timing at pagiging banayad ay mahalaga. Ayaw mong burahin ang iyong telepono ng sabay-sabay. Simula ng maaga, mag-backup ng iyong mahahalagang data sa naka-encrypt na storage at unti-unting tanggalin ang sensitibong nilalaman. Hindi ito tungkol sa pagtatago ng ilegal na aktibidad. Ito ay tungkol sa pagpigil sa kaswal na nilalaman o inosenteng pag-uugali na maging isang bangungot sa hangganan. Ang layunin ay manatiling isang hakbang na nauuna. Tinitiyak na ang iyong digital na buhay ay hindi maaaring mabigyan ng maling interpretasyon sa mga paraan na magpapahamak sa iyong paglalakbay. Section 5, mga lihim na ginagamit ng mga profesional para sa ligtas na paglalakbay.
Ang mga bihasang manlalakbay, mamamahayag at diplomata ay lumalapit dito ng may katiyakan. Humigit kumulang 2 linggo bago ang iyong flight, nagsisimula sila sa paggawa ng isang kumpletong naka-encrypt na backup ng kanilang device. Ang iCloud Google Drive o Proton Drive na may two-factor authentication ay nagbibigay ng safety net. Pagkatapos lamang ng backup na ito ay inihahanda nila ang telepono para sa paglalakbay. Nire-reset ito sa factory settings at muling ini-install ang mga mahalagang app lamang, mga app ng airline, mga reservation sa hotel offline, na mapa at mga emergency contact. Ang ilan ay mas pinapalawak pa, nagdadala ng isang pansamantalang pangalawang device o tablet na nakatuon lamang sa komunikasyon sa panahon ng biyahe. Pinananatili nito ang mga sensitibong mensahe, impormasyon sa pananalapi at pribadong nilalaman sa labas ng device na malamang nasuriin. Sa pangunahing telepono, iniiwan lamang nila ang mga neutral na apps, Spotify, Kindle, mga navigation tool, tinitiyak na walang kamakailang ginamit na app ang magdudulot ng hinala. Maging ang mga laptop ay hindi exempted. Ang mga profesional ay gumagawa ng isang hiwalay na user profile para sa paglalakbay, ganap na pinaghihiwalay ang personal at data na may kaugnayan sa paglalakbay. Hindi ito tungkol sa pagtatago ng anumang ilegal. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa kung ano ang maaaring mabigyan ng maling interpretasyon, pagliit ng panganib at pananatiling kalmado kapag lumapit ang mga opisyal. Section 6, paano manatiling kalmado at matalino sa panahon ng inspeksyon? Kapag nasa paliparan ka na, ang kamalayan at pagiging kalmado ang iyong pinakamalakas na kaalyado. Una, tukuyin kung sino ang humihingi ng access. Ito ba ay isang ahente ng TSA o isang opisyal ng Customs and Border Protection sa TSA? Maaari kang magalang na tumanggi. Sa CBP, dramatikong nagbabago ang mga patakaran. Mahalaga ang pananatiling kalmado at pagtingin sa mata. Magtanong ng malinaw ng walang paghaharap kung legal na kinakailangan ang pag-unlock ng iyong device. Kadalasan, umaatras ang mga opisyal kapag nakita nilang may alam ka sa iyong mga karapatan. Kung kailangan mong sumunod, huwag kailanman bigkasin ang iyong password. Isulat ito sa papel kung kinakailangan. Ang banayad na aksyong ito ay nagpoprotekta sa iyo mula sa mga claim ng voluntaryong pagbubunyag sa ilalim ng pressure. Kung ang mga ahente ay maging agresibo, ipagpatuloy ang karapatang makipag-ugnayan sa isang abogado bago magpatuloy. Ang simpleng parira lang ito ay nagpapaaktibo ng mga legal na proteksyon na hindi alam ng maraming manlalakbay. Ang mga mamamayang Pilipino ay hindi maaaring tanggihan ang pagpasok, bagaman ng mga device ay maaaring kumpiskahin para sa pinalawig na pagsusuri. Laging humingi ng detalyadong resibo na naglilista ng eksakto kung ano ang kinuha kasama ang impormasyon sa kontak ng supervisor. At huwag mag-sign ng anuman na hindi mo lubos na naiintindihan. Para sa mga hindi mamamayan, timbangin ng maingat ang privacy laban sa pagpasok. Walang universal na sagot. Ang pananatiling kalmado, metodiko at may kaalaman ay maaaring ang pagkakaiba sa pagitan ng isang maayos na proseso at isang matagal na pagsubok. Section 7, ang AI na nagbabantay sa iyong mga device at paano sila malilinlang. Mabilis na nagbabago ang landscape ng seguridad sa paliparan. Sinusubukan ng mga autoridad ang mga artificial intelligence AI system na sinusuri hindi lamang kung ano ang nasa iyong device, kundi kung paano mo ito ginagamit. Sinusubaybayan ang mga pattern ng paggamit ng app, kung gaano kadalas mong i-unlock ang iyong telepono at maging ang iyong ritmo sa pag-type. Sa ilang paliparan, ang mga pilot program ay maaaring kumuha ng data nang hindi man lang nagtatanong. Pinagsasamantalahan ang mga kahinaan ng Bluetooth o Wi-Fi. Sa taong 2026, Mayo 2026, ang mga regulasyon ay maaaring magpahintulot sa mga ahente na ma-access ang iyong mga cloud backup kung ang iyong device ay nakalink na nangangahulugang kahit ang isang malinis na telepono
ay maaaring suriin. Nakakabahala ito, ngunit ang parehong teknolohiya na nagdudulot ng banta ay maaari ding maging iyong kalasag. Ang mga naka-encrypt na messaging app, biometric authentication at mga mode ng seguridad na nakatuon sa paglalakbay na binuo sa mga operating system ay mga tool na maaaring gamitin ng mga manlalakbay upang mapanatili ang privacy. Ang takeaway, ang pagprotekta sa iyong digital na buhay ay hindi lang tungkol sa pagtanggal ng mga file. Ito ay tungkol sa estratehikong paghahanda, timing at paggamit ng secure na teknolohiya upang manatiling isang hakbang na nauuna. Sa edad ng digital na ito na may mataas na stakes ang kaalaman, ang iyong pinakamakapangyarihang depensa. Section 8 ang step-by-step na survival plan na kailangan ng bawat manlalakbay. Ang pagbabago ng kaalaman sa aksyon ay maaaring ang pagkakaiba sa pagitan ng isang maayos na biyahe at isang bangungot. Simula ng 30 araw bago ang iyong flight na may unti-unting paglilinis ng digital, dahan-dahang tanggalin ang mga sensitibong mensahe at file gamit ang mga secure na tool sa pagtanggalhal, signal para sa mga chat cleaner para sa mga file, upang hindi ito lumabas na kahina-hinala. Gumawa ng isang naka-encrypt na folder na naglalaman lamang ng kung ano ang mahalaga para sa biyahe. Humigit kumulang 15 araw bago maghanda ng pangalawang travel device na may mga pangunahing kaalaman lamang itinerary reservation offline na mapa at emergency contact. Ang iyong pangunahing telepono ay mananatili sa bahay o kung kailangan itong dalhin, dapat itong ganap na naka-backup at nire-reset. Tatlong araw bago ang pag-alis, paganahin ang permanenteng airplane mode at i-disable ang Bluetooth, NFC at Wi-Fi. Gumamit ng pansamantalang email account at i-unlink ang lahat ng iba pang account mula sa iyong travel device. Panatiliing fully charged ang baterya dahil ang isang naka-off na telepono ay maaaring lumabas na kahina-hinala. Kung humingi ng access ng isang opisyal, lumipat sa isang restricted profile o guest mode. Huwag kailanman ibigay ang biometric authentication sa ilalim ng pamimilit. Sa bawat hakbang manatiling kalmado at tumpak. I-record ang mga interaksyon kung saan legal isulat ang mga pangalan ng opisyal at badge number at humingi ng mga resibo para sa anumang kumpiskadong device. Pagkatapos maglakbay, palitan ang lahat ng password, subaybayan ang mga account at isaalang-alang ang isang tool sa pagsubaybay sa pagkakakilanlan. Tandaan ang iyong telepono ay higit pa sa isang device. Ito ang iyong digital identity. Ang pagprotekta dito ay nagbabantay hindi lamang sa privacy, kundi pati na rin sa iyong kalayaan sa paggalaw. Ibahagi ang mga estratehiyang ito sa mga kaibigan at pamilya. Kung mas marami ang may alam sa mga manlalakbay, mas mahirap para sa sinuman na abusuhin ang autoridad. Sa paghahanda, insight at isang maingat na plano, maaari kang maglakbay nang may kumpiyansa, alam na ang iyong privacy at kalayaan ay protektado. Maraming salamat sa inyong pakikinig at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Lipad Kasama Senior para sa mas marami pang travel tips.